Pasko para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano ay nakasentro sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, na nagbibigay diin sa paniniwala na ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ay ipinanganak ng ating mahal na Birheng Maria sa Bethlehem. Para sa ating mga Katoliko, ang Pasko ay panahon ng kagalakan, pag-asa at kaligtasan. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nakikita bilang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan at simula ng plano ng Diyos para sa pagtubos sa atin. Ang pangyayaring ito ay sumisimbolo sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, gaya ng nakasaad sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang iisa at bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang ng Pasko sa ating mga Katoliko ay kadalasan kinabibilangan ng mga sumusunod na elemento: simbang gabi, Mass of the Christmas Eve, at Christmas Day. Ito ang sentro ng selebrasyon ng Kapaskuhan para sa ating mga Katolikong Kristiyano. Sa paghihintay natin ng 9 na araw, ay sa wakas isinilang na ang Diyos nating manunubos. At para sa ating mga Katoliko, ang December 25 ay Holy Day of Obligation. Isa ito sa mga araw na obligado tayong magsimba at makidalo sa banal na misa. Panuluyan, dito makikita at inaalala natin ang mga kaganapan noong unang Pasko, kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesukristo ng ating mahal na Inang Birheng Maria sa isang sabsaban sa Bethlehem. Christmas hymns or Christmas carols, kung saan sa pamamagitan ng mga pag-awit ng mga tradisyonal na mga awiting pamasko ay nakikiisa tayo sa kagalakan ng kapanganakan ng ating manunubos sa sabsaban. Ang mga tradisyonal na awitin na ito ay may mga tema na nakapokus sa kapayapaan, kabutihan, at pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, Acts of Charity or Araw ng Pagbibigayan at Pagmamahalan. Sa panahon ng Kapaskuhan, tayo ay inaanyayahan na magbahagi sa ating kapwa ng pag-ibig at kabutihan na sumusunod sa halimbawa ng pagmamahal ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Pasko para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano ay isang napakalaking selebrasyon. Kung tutuusin sa buong mundo, tayong mga Pilipino ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko, sapagkat buwan pa lamang ng Setyembre para sa atin ay simula na ito ng Kapaskuhan. Ngunit sa kabila ng mga ito, lagi natin isa-isip at isa-puso na ang Pasko ay panahon kung saan dapat natin ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap natin sa ating manunubos. Tayo ba ay may malinis na puso? Tayo ba ay walang sama ng loob na nararamdaman sa ating kapwa? Bukal ba sa atin ang pagpapatawad? Tayo ba ay marunong magpakumbaba? At higit sa lahat, may pagbabago bang naganap sa ating pananampalataya at sa ating sarili? Dahil kung titignan natin, ang tunay na diwa ng Pasko ay nagsimula ng ang Diyos na nasa kaitaasan ay bumaba at naging tao dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang mga nilalang, upang tayo ay iahon sa kahirapan at iligtas tayo sa ating kasalanan. Nawa sa darating na araw ng Pasko ay magkaroon tayo ng pusong mapagkumbaba, walang hanggang pag-asa, nag-uumapaw na kagalakan, at pusong punong-puno ng pag-ibig.